Gusto mo bang pababain agad ang iyong blood sugar at panatilihin ito sa antas na hindi pang diabetiko? Hindi ito komplikado kahit anong klase ng diabetes mo, type I sa type 2 o iba pa. Naintindihan ko na siguro kaya mo pinanood ang video ay dahil nahihirapan ka. Maaring mataas na agad ang blood sugar mo pagkagising mo sa umaga o kaya naman biglang tumataas ito pagkatapos mong kumain. O baka parang roller coaster ang blood sugar mo, pataas baba buong araw. Pero huwag mag-alala, lahat ng ito ay may solusyon. Sa video na ito, ituturo ko ang 10 paraan para ayusin ang bawat problema. Kaya 30 blood sugar hacks lahat. Gawin natin ito dahan-dahan at mag-focus sa pagpapababa ng blood sugar mo tuwing umaga. Kumonsulta muna sa healthcare professional kung bagay sa'yo ang mga tips na ito. Di ba ang saya kung araw-araw ganito ang fasting blood sugar mo? Kung nabahala ka na dati dahil mataas ito tuwing umaga, hindi ka nag-iisa. Naranasan ko rin yan pero kamakailan lang ay napalitan ng pag-asa ang pagkadesperado ko. Sa tingin ko, nahanap ko na kung paano mapababa ang blood sugar ko tuwing umaga mula diabetic papuntang normal at may masarap akong almusal na hindi nagpapataas ng blood sugar. Ang sarap nito. Sa nakalipas na 6 na buwan, inialay ko ang bawat araw ng buhay ko para tuklasin ang mga misteryo ng aking fasting blood sugar levels. Pinagtuunan ko ng pansin ang ginagawa ko, kinakain ko, at kung paano mapabuti ang araw-araw kong gawain at pag-inom ng gamot. Hinahanap ko lang talaga ng paraan para mapababa ang glucose ko tuwing umaga at malaking pagbabago ito para sa akin. Nakapag-isip ako ng 10 blood sugar hacks na dapat mong isaalang-alang kung seryoso kang ayusin ang iyong glucose tuwing umaga simula sa blood sugar hack number 10 at ito talagang ikinagulat ko. Nalaman ko na ang aking blood sugar level tuwing umaga ay talagang nakadepende sa kung ano ang kinakain ko sa gabi bago matulog. Kapag kumakain ako ng pizza sa hapunan, tumataas at nananatiling mataas ang blood sugar ko kaya mataas din ito sa umaga. Pero pag kinuha salad na may beans, mais, gulay at olives ang hapunan ko, kaunti lang ang taas ng blood sugar ko pagkatapos kumain. Bumaba ulit at perpekto na ngayon fasting glucose ko dahil ito sa pizza na maraming carbohydrates at taba. Pinapataas ng carbohydrates ang blood sugar ko at pinapatagal ng taba ang taas nito hanggang 12 oras. Ang quinoa salad ay mataas sa fiber at protina, mababa sa taba, at ang carbs mula sa quinoa at beans ay bahagyang nagpapataas ng blood sugar ko. Pinapabagal ng fiber at protina ang paglabas ng glucose, kaya mas mababa ang glucose sa gabi at umaga. Hack number 10 ko para mapababa ang blood sugar sa umaga. Kumain ng masustansya at balanseng hapunan na puno ng whole foods na may protina at fiber. Ngayon, okay lang pagsamahin ng carbs at taba, pero gaya ng nakita mo, mas maganda pa rin ang resulta ko. Sa complex carbs tulad ng quinoa, lentil, chickpea at healthy fats gaya ng avocado, Greek yogurt, or extra virgin olive oil. Dito, makikita mo ang listahan ng mga pagkaing mainam para sa hapunan. Susunod ang aking tip para maayos ang blood glucose sa umaga. Di ko inakala ang malaking epekto nito, pero sa 6 na buwang eksperimento ko, napatunayan kong totoo ito. May kinalaman din ito sa hapunan, pero sa pagkakataong ito, hindi tungkol sa kung ano ang kinakain mo sa hapunan, kundi kung kailan ka kumakain ng hapunan. Noong kumain ako ng hapunan pagkatapos ng 8:00 ng gabi, bahagyang tumaas blood sugar ko buong gabi at umaga, pero nang kumain ako ng hapunan bago mag 7 p.m. naging mas normal ang blood sugar ko, parang sa mga walang diabetes. Kita mo ang pagkakaiba sa graph. Baka sabihin mong gumana sa'yo Tom pero baka hindi sa iba. Tama, pero mas inaral ko pa ito. May nabasa akong pag-aaral na ikinumpara ng mga mananaliksik ang antas ng glucose ng 2 grupo. Ang isa kumain ng hapunan ng 6 p.m., ang isa naman ng 9 p.m. Parehong pagkain ang kinain ng 2 grupo. At ang resulta, yung grupong kumain ng mas maaga ng hapunan ay hindi lang mas mababa ang glucose sa umaga, kundi mas mababa rin ang antas ng glucose nila sa buong sumunod na araw. Ang hack number 10 ko, kumain ng hapunan ng maaga, mas mabuti bago mag-7 ng gabi, iwasan lang ang late night na merienda. Hindi mahalaga kung anong oras ka maghapunan kung kakain ka rin ng isang bag ng chips habang nanonood ng television, kung kailangan mo talagang magmerienda sa gabi, piliin mong masustansya ito. Mga bagay tulad ng olibo o mani sa kanilang natural na anyo o mga gulay na hiniwa na may humus ay mas magagandang pagpipilian. Sa ganitong paraan, mas tataas ang tsansang bumalik sa normal ang blood glucose mo sa umaga. Pero bago ang iba pang tips, alamin muna natin kung ano ang normal na glucose. Ang normal fasting blood glucose ng walang diabetes ay 70 to 99 mg/dL. Ang fasting blood glucose na 100 at 25 mg/dL ay karaniwang senyales ng prediabetes,
habang 126 mag-consort DL or higit pa ay indication ng diabetes. Kahit na may diabetes ka, posible pa ring maging normal ang glucose levels kadalasan. At yan mismo ang nagawa ko sa loob ng 6 na buwang eksperimento na ito. Ang susunod na nakatulong sa akin para makamit iyon ay ang regular na pag-ehersisyo. Sandali lang, huwag kang umalis. Alam kong narinig mo na ito pero ipapaliwanag ko. Ang ehersisyo ay parang mahiwagang tableta na nagpapataas ng insulin sensitivity at nagpapababa ng blood sugar sa umaga. Tingnan mo. Sa loob ng 6 na buwang eksperimento ko, ikinumpara ko ang aking blood sugar levels sa gabi at sa umaga pagkatapos mag-ehersisyo. Ang mga ito ay nasa asul at ikinumpara ko rin sa mga gabi at umaga na hindi ako nag-ehersisyo. Ang mga ito naman ay nasa pula. Ang average na fasting blood sugar sa mga araw pagkatapos ng ehersisyo ay 75 at ang average na fasting blood sugar sa mga araw na hindi ako nag-ehersisyo ay 115. Kitang-kita ko ang positibong epekto ng pisikal na aktibidad sa blood sugar ko. Madalas minamaliit ang ehersisyo gaya ng whole foods dahil hindi agad nakikita ang resulta, di tulad ng ilang gamot. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, strength training, mobility training at zone 2 cardio ang ginagawa kong pisikal na aktibidad. Sa tingin ko, ang ganitong klase ng ehersisyo ang pinakamainam para makatulong sa akin na maging maganda ang pakiramdam ko at mapabuti ang insulin sensitivity ko. Sinikap kong mag-ehersisyo ng 60 minuto 4 na beses sa isang linggo. Pero kahit anong pisikal na aktibidad na maisingit mo sa schedule ay sulit na. Anumang uri ng diabetes, type 1, type 2 latent autoimmune diabetes in adults o iba pa, kapag regular kang nag-ehersisyo, masustansya ang pagkain at matiyaga, mapapansin mo agad ang pagbabago sa iyong glucose levels sa umaga at sa kabuuan. E may isa pang malaking benepisyo sa ganitong paraan dahil habang nagiging mas sensitibo ka sa insulin, mas nagiging predictable ang iyong blood sugar. Dahil dito, mas madali mong ma-manage ang diabetes at blood sugar mo sa katagalan. Punta tayo sa hack number 7 para ayusin ang morning glucose mo, mas madali ito kaysa mag-ehersisyo, maniwala ka. Para sa akin, ito ang pinaka-nakagugulat na natuklasan ko. Sa karamihan ng gabi, nakakuha ako ng mahigit 7 oras na tuloy-tuloy na tulog. Makikita mo na sa mga gabing iyon na natiling medyo stable ang aking blood sugar at perpekto ang aking fasting glucose tuwing umaga. Kapag late akong natulog o nagising sa gabi at di na nakatulog, tumataas ang glucose ko sa gabi kaya mataas din blood sugar ko sa umaga. Kaya ang hack number 7 ko matulog ng maayos sa gabi. Sinisikap kong makatulog ng 7-8 oras at matulog ng maaga mga 9:00 kung kaya. Or 9:30 ng gabi dahil maraming pag-aaral na nagpapakita na ang pinakamagandang kalidad ng tulog na makukuha natin ay bago maghating gabi. Epektibo talaga ito lalo na kapag may pisikal akong ginagawa dahil napapagod ako at mabilis akong nakakatulog. Nakakatulong din sa akin ang pag-iwas sa caffeine tuwing hapon o gabi para sa magandang tulog. Hindi ako tumitingin sa screen 30 minuto bago matulog at natutulog ako sa malamig na kwarto. Ngayon, tatalakayin natin ang ibang paraan para bumaba ang blood sugar sa umaga. Makikita mo, isang karaniwang dahilan ng mataas na glucose sa umaga na pinoproblema ng maraming may diabetes ay ang dawn phenomenon. Sa pagitan ng 3:00 ng madaling araw at 8:00 ng umaga, naglalabas ang ating katawan ng cortisol at growth hormone. Ang mga hormone na ito ang nagsasabi sa atay mo na gumawa ng glucose. Ang glucose ay nagbibigay ng enerhiya para magising ka, pero pinapataas din nito ang blood sugar na problema sa may diabetes. May mga paraan para harapin ang dawn phenomenon at pag-uusapan natin ito mamaya. Una, dapat nating tukuyin kung dawn phenomenon ba ang sanhi ng mataas mong blood sugar tuwing umaga o may ibang dahilan. Malalaman mo lang ito kung tutusukin mo ang daliri mo at i-check ang blood sugar tuwing 2 oras sa gabi at umaga o magsuot ng continuous glucose monitor na automatikong kumukuha ng blood sugar data. Yan ang ginagawa ko gabi-gabi nitong huling 6 na buwan. Nagpanatili ako ng journal kung saan tinutukan ko ang mga numero ng blood sugar ko at isinulat ko rin kung ano ang kinain ko, anong gamot ang ininom ko, anong pisikal na aktibidad ang ginawa ko at kung ano ang naramdaman ko. Lingguhan kong inanalisa ang journal datos at nakita ang malaking pagbabago. Matapos ang ilang buwan, naintindihan ko na kung bakit mataas ang blood sugar ko tuwing umaga para sa kaalaman ng lahat. Hack 6. Laging i-check ang blood sugar gamit ang continuous glucose monitor at mag-journal. Ngayon punta na tayo sa susunod na hack para bumaba ang blood sugar sa umaga. Malaki talaga ang naging epekto nito sa akin at ito ay ang pag-optimize ng insulin. Alam ko na karamihan sa inyo na nanonood ay kailangang mag-inject ng insulin mula sa labas. Pero kahit hindi mo ito ginagawa, napakahalaga pa rin na maintindihan kung paano gumagana ang insulin at kung paano ito makakatulong sa iyo sa paglaban. Yung pagtaas ng asukal sa dugo tuwing umaga, tandaan ninyo, pinag-usapan natin na ang atay ay gumagawa ng mas maraming glucose tuwing umaga at nagpapataas ng ating blood sugar.
Ang nangyayari naman sa katawan ng walang diabetes ay tumutugon ang pancreas at naglalabas ng insulin para i-regulate ang blood sugar mo. Pero kung may diabetes ka, may problema tayo. Dahil ang iyong pancreas ay maaring hindi na gumagawa ng insulin or ang katawan mo ay hindi na nagagamit ng maayos ang insulin kaya nananatiling mataas ang blood sugar mo. Ngayon, ang simpleng solusyon dyan ay mag-inject ng tamang dami ng insulin sa tamang oras para gayahin kung ano ang nangyayari sa malusog na katawan. Ngayon, sinabi kong simple pero hindi ito madali. Sa 6 na buwang eksperimento, napansin kong tumataas ang blood sugar ko mula alas 6 ng umaga, oras ng paggising ko, hanggang alas 9. Isang magandang halimbawa ng dawn effect na nangyayari. Gusto kong mawala ang pagtaas, kaya tinaasan ko ang basal insulin dose mula 3:30 AM hanggang 7:30 AM gamit ang insulin pump. Malaki ang naitulong nito sa akin, nabawasan ng halos 80% ang pagtaas. Tingnan mo ang asul at pulang linya. Naiintindihan ko na hindi lahat sa inyo ay gumagamit ng insulin mula sa labas at hindi rin lahat ay may access o gustong gumamit ng insulin pump pero may iba pa kayong pwedeng gawin. Gusto kong bigyang diin ang pagbawas ng insulin resistance at pagpapabuti ng insulin sensitivity sa tulong ng ehersisyo at malusog na pagkain. Kung araw-araw kang nag-i-inject at umiinom ng basal insulin gaya ng Lantus, Traceba, Levomir o Toujeo tapos nahihirapan sa pagtaas ng asukal tuwing umaga, maaring kailanganin mong dagdagan ang dose ng long-lasting insulin na iyon o baguhin ang oras ng pag-inom mo ng long-lasting insulin. Para makuha ang pinakamagandang epekto, may ilang tao na kailangang inumin ang kanilang long-lasting insulin bago matulog, may ilan naman sa umaga, at may ilan din na hinahati ang dose at iniinom ito sa iba't ibang oras ng araw. Pero bago ka gumawa ng anumang pagbabago, tandaan mo na walang iisang solusyon na akma para sa lahat. Kaya't maingat mong suriin ang mga trend ng iyong blood sugar at talakayin ang iyong gamutan sa isang professional na medical. Ngayon, ito ang nakakagulat na natuklasan ko sa blood sugar ko habang nag-eeksperimento. Sa loob ng 75 gabi, hindi ako uminom ng alak. Dito mo makikita ang itsura ng average glucose graph ko sa mga gabing walang alak. Di laging perfecto blood sugar ko tuwing umaga, pero okay lang. Isang gabi, uminom ako ng ilang shot ng whiskey para sa eksperimento at may kakaibang nangyari. Bumaba ang blood sugar ko bandang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Nagigising ako na parang normal lang ang blood sugar ko sa umaga. Kapag uminom ako ng whiskey, kitang-kita sa graph ang epekto ng alak. Kaya ba ang hack number 4 ay ang pag-inom ng ilang shot ng whiskey bago matulog? Nasa sayo na yan. Ipapaliwanag ko kung paano naapektuhan ng whiskey at ibang alak ang blood sugar. At kailangan nating pag-usapan ulit ang atay dahil, gaya ng nabanggit mo kanina sa video na ito, ang atay ay naglalabas ng glucose tuwing madaling araw at ang glucose na ito ang nagpapataas ng ating blood sugar. Isa pang gawain ng atay ay pag-breakdown ng alak para mailabas sa katawan. Ngayon, hindi magaling ang atay sa multitasking at mukhang inuuna nitong i-metabolize ang alak kaysa maglabas ng glucose. Kaya hindi lang tumaas ang blood sugar ko sa umaga pagkatapos uminom, mas lalo pa itong bumaba ngayon. Maganda sa una pero pwedeng maging masama agad. Sobrang pag-inom ay pwedeng magdulot ng mababang blood sugar habang natutulog at unti-unting makakasira ng atay ang alak kung madalas uminom. Isa pang bagay na dapat pag-ingatan ay hindi lahat ng alak ay pare-pareho. Ang whiskey, vodka at tuyong alak ay halos walang carbs kaya hindi nakakataas ng blood sugar. Pero ang beer at matatamis na cocktail ay mataas sa carbs at pwedeng magtaas ng blood sugar. Makikita sa chart na papunta talaga sa buwan kaya sigurong sasang-ayon ka sa akin. Hindi magandang paraan ang pag-inom ng alak para pababain ang blood sugar sa umaga. Pero paano ang tubig, kape o iba pang inumin? Alamin natin. Pakiusap, huwag mong laktawan ito dahil baka magbago ng laro para sa iyo ang huling inumin na pag-uusapan ko. Sa 6 na buwang eksperimento ko, uminom ako ng malaking baso ng tubig bago matulog at pagkagising. Ginawa ko ito bawat ibang araw at ito ang average na blood sugar graph ko tuwing uminom ako ng tubig. Ang average ko sa fasting blood sugar ay 107 at 140 naman 2 oras pagkatapos mag-almusal. Kahit hindi ako uminom ng dagdag na tubig, halos pareho lang ang average kong blood sugar graph. Sa katunayan, ang average kong fasting blood sugar ay bahagyang mas maganda, 105 lang, at ang average kong blood sugar, 2 oras, matapos mag-almusal ay bahagyang mas mataas, 143. Hindi nagdulot ng malaking pagbabago sa akin ang pagdagdag ng tubig, pero may mga pag-aral na nagsasabing ang kulang sa tubig ay maaaring magpataas ng panganib ng type 2 diabetes. Mag-ingat doon. Mahalaga ring uminom ng sapat na tubig kapag gumagamit ng continuous glucose monitor dahil pwede nitong maapektuhan ang accuracy ng readings. Maaring mali ang mga ito kapag dehydrated ka. Ang kape ang pinaka nakaapekto sa blood sugar ko.
Dati akong umiinom ng kape tuwing umaga pero hindi ko na ito ginagawa ngayon. And ito ang dahilan kung bakit ko ikinumpara ang aking blood sugar levels sa umaga. Sa mga umaga na hindi ako uminom ng kape, nasa asul, and sa mga umaga na uminom ako ng kape. Bilang unang bagay pagkatapos magising, ang mga ito ay nasa pula. Kahit na walang carbs ang kape, makikita natin ang malinaw na pagtaas ng average blood sugar na dulot ng kape. Ang isang tasa ng kape ay nagpapataas ng blood sugar ko ng 30 to 40 mdl. Kapag iniinom ko agad ito pagkagising, pero kapag medyo late na ako nagkakape tulad ngayon, halos hindi na tumataas blood sugar ko. Ang hack number 3 ko para bumaba ang blood sugar sa umaga, huwag agad uminom ng kape pagkagising. Hindi nito direktang pinapababa ang fasting blood sugar, pero nakakatulong itong maiwasan ang pagtaas nito pagkagising. Narito pa ang isang tip sa inumin na napatunayang nakakapagpababa ng fasting blood sugar ayon sa mga pag-aaral. Suka ng mansanas. Sa pag-aaral ng American Diabetes Association, ikinumpara ang dalawang grupo ng may diabetes. May grupo na uminom ng 2 kutsara suka ng mansanas bago matulog at may grupo na hindi. Ang uminom ng suka ng mansanas ay bumaba ng 46% ang blood glucose sa umaga na tumulong laban sa dawn effect. Nang makita ko ang resulta, agad kong isinama ang apple cider vinegar o suka ng mansanas sa eksperimento. Heto ang naging resulta. Sa asul, makikita ang average blood sugar ko sa gabi at umaga matapos uminom ng suka bago matulog. Sa pula, ang average blood sugar ko sa gabi at umaga. Walang suka, walang pinagkaiba. Hindi gumana sa akin ang suka ng mansanas pero ang susunod kong ikukwento ay epektibo. At itong susunod na hack ay maaaring sobrang makatulong, lalo na para sa inyo na nagigising na normal ang blood sugar kahit hindi diabetic, pero nahihirapan dahil biglang tumataas ang blood sugar pagkatapos gumising. Tandaan ninyo, sinabi ko kanina sa video na ito na lagi nang tumataas ang blood sugar ko bandang alas 6 ng umaga at tuloy-tuloy itong tumataas hanggang mga alas 9 ng umaga. Nabanggit ko rin na noong dinagdagan ko ang insulin ko, nakatulong ito para mabawasan ng halos 80 ang pagtaas ng blood sugar ko. Mas insulin resistant ako tuwing umaga kaya kailangan ko ng mas maraming insulin. Sa karanasan ko, ganito rin karamihan sa mga diabetic. Sa 6 na buwang eksperimento ko, napagtanto kong hindi lang pagdagdag ng insulin ang solusyon dito. Para maiwasan ang pagtaas ng asukal tuwing umaga, agad akong tumatakbo o nag-eehersisyo pagkagising. Subukan mo rin sa mga araw na yon. Nag-jogging ako ng 45 minuto mula 6 am hanggang 7 am. Naiwasan ko ang pagtaas ng asukal tuwing umaga at bahagya ko pa itong napababa. Ngayon, ibabahagi ko ang paborito kong paraan para ayusin ang glucose levels tuwing umaga. Ito ang aking sikreto. Almusal. Ang almusal na ito ay mababa sa carbs, mataas sa fiber, at puno ng protina at malusog na taba. Tinatawag itong shakshuka at isa itong masarap na putahe na puno ng lasa. Gumagamit ako ng extra virgin olive oil at dahan-dahang niluluto ang katamtamang sibuyas at bell pepper. Pagkalipas ng 5 minuto, nilalagay ko ang bawang, cumin, paprika at sili. Pagkalipas ng ilang minuto, nagdadagdag ako ng hinog na kamatis o maliit na lata ng binalatang kamatis at niluluto pa hanggang magsanib ang lasa. Dito, nilalagay ko ang tinadtad na cilantro, hinahalo muli tapos inilalagay ang 3 itlog sa mga hukay. Lulutuin ko ang lahat ng may takip ng mga 5 minuto pa dahil gusto kong maging poached ang mga itlog ko pero hindi lubusang luto. At ayan, tapos na. Lagyan ng cilantro at perejil para sa mas masarap at masustansyang almusal. Mga kaibigan, tiyak magugustuhan ninyo ito. Masarap na, nakakatulong pa sa blood sugar. Pero may 10 pa akong tips para sa iyo na makakatulong maiwasan ang biglang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain kahit ano pa ang kainin mo. Kaya tingnan na natin sila ngayon. Hindi ba't ang saya kung pwede nating kainin lahat ng gusto natin at hindi tayo mahirapan sa biglang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain? Si Jessie, kilala bilang glucose goddess, ay nagsabing natuklasan niya kung paano ito magagawa ng kahit sino gamit ang 10 madaling tips para sa asukal sa dugo. Sabi ni Jessie, hindi mo kailangan sundin lahat ng 10 tips na ito. Piliin ang bagay na bagay sa'yo, isama sa araw-araw at iwasan ang pabago-bagong asukal sa dugo. Pero si Jessie, wala namang diabetes. Epektibo ang tips na ito sa kanya, pero gagana rin kaya ito sa may type 1 o type 2 diabetes tulad natin. Alamin natin at hayaan mong maging tapat ako sa'yo. Palagi kong problema ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain at nararanasan ko pa rin ito kahit kontrolado na ang diabetes ko. Hindi ako perpekto at minsan tumataas ang glucose ko hanggang 200 o 250 bago bumaba ulit.
Malaking pagbabago sa blood glucose ay madalas nagdudulot sa akin ng pagod, mababang enerhiya at hindi magandang pakiramdam. Nang marinig ko ang tips ni Jessie, sinubukan ko agad ito para malaman kung epektibo sa diabetic. Ipapakita ko sa inyo ang aking natuklasan. Magsimula tayo sa blood sugar hack number 10. Huwag kumain ng naked carbs. Ang naked carb ay anumang pagkaing mayaman sa carbohydrates na kinakain ng mag-isa. Tinapay na may jam, rice cake at fruit juice ang ilan sa pinakamasamang kainin. Puro almirol at asukal ito, madalas sobrang naproseso at tiyak magpapataas ng blood sugar mo. Kapag kumain ako ng isang hiwa lang ng tinapay na may jam, mula sa 100 na normal na blood sugar umaabot ito sa 250. Kahit mag-inject ako ng insulin kasabay ng tinapay, tataas pa rin blood sugar ko mula 100 hanggang 200 at 20 dahil insulin-dependent diabetic ako. Bago pa bumaba ulit blood sugar ko, sang-ayon ako kay Jessie dito. Malaking tulong ang pag-iwas sa naked carbs para hindi tumaas ang blood sugar, pero paano pa rin makakakain ng carbs? Patuloy na manood dahil ang natitirang hacks sa video ay tutulong sa iyo hanapin ang sagot, lalo na sa hack number 9. Para hindi tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain, lagyan ng damit ang carbs. Kapag kumakain ng starches o glucose, payo ni Diyosa na takpan ito ng konting taba, protina or fiber. Narito ang ilang halimbawa ng pwede mong gawin. Kung gusto mo talagang kainin ang chocolate cake, lagyan mo ito ng Greek yogurt. Kung kailangan mo talagang kumain ng tinapay, gawing avocado or smoked salmon toast. Kung gusto mo ng puting kanin o noodles sa Asian restaurant, sabayan ng steamed broccoli o green beans. At para sa pangunahing putahe, piliin mo ang kahit anong hindi masyadong matamis dahil kadalasan, ang tamis na yan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagdagdag ng refined sugar o asukal. Kung gusto mo ng sariwang prutas, kainin ito ng buo at idagdag ang chia seed pudding na puno ng fiber. Kung lalagyan mo ng damit ang carbs, mas mabagal dadaloy ang glucose sa dugo at hindi agad tataas ang blood sugar. Nang sinubukan ko ang hack na ito, napansin kong mga 20% ang ginhawa sa blood sugar kapag nilalagyan ko ng damit ang carbs, gaya ng naipaliwanag ko. Sang-ayon din ako kay Jessie. Pakiusap, mag-ingat at huwag sobrahan ang halaga sa hack na ito. Ang paglalagay ng damit sa carbs ay okay, pero mas epektibo kung isasama sa iba pang hacks sa video. Hack number 8, kumain ng maalat or savory na almusal, hindi matamis ayon sa glucose goddess method. Iwasan ang matamis sa umaga, piliin ang pagkaing may taba o protina para sa almusal. Kaya palitan mo ang pancake ng omelette, hindi mo na kailangang maglagay ng jam sa tinapay, palitan mo ito ng peanut butter at iba pa. Dumalo ako sa American Diabetes Association Conference sa San Diego noong nakaraang linggo. Nakakatawa, halos walang masustansyang pagkain sa hotel ko. Dahil sinubukan ko ang mga hack na ito, nauwi akong kumain ng maalat na almusal sa buffet. Madalas akong kumain ng pinakuluang itlog, smoked salmon at avocado toast noon. Talagang iniiwasan ko lahat ng breakfast cereals, granola, pastry at cake at naging epektibo talaga ito. Hindi lumampas sa 150 ang blood sugar ko kahit araw-araw akong kumakain ng Greek yogurt na may blackberries sa almusal. Hindi nirekomenda ni Jessie ang almusal pero pinapayagan niya ito. Pumili ng whole food at kainin ito sa dulo ng almusal gaya ng ginawa ko sa blackberries. Ayon sa kanyang paraan, kainin ang prutas sa natural nitong anyo. Kaya walang jams, walang juices at walang smoothies. At may saysay ito dahil karamihan sa mga whole fruits ay puno ng fiber na nagpapabagal sa pagtaas ng blood sugar. Kung iinom ka ng maliit na baso ng apple juice, parang nakuha mo na agad ang asukal ng 2 mansanas sa 5 segundo. Yung asukal na yon ay napupunta agad sa dugo mo sa loob lang ng ilang minuto at biglang tumataas ng sobra ang blood sugar mo. Sinubukan ko yon minsan sa conference kahit nag-insulin ako para sa apple juice, tumaas pa rin sa 200 at 40 ang blood sugar ko. Ang pagkain ng maalat na almusal ay epektibo para sa may diabetes para mapababa ang blood sugar pagkatapos kumain. Kung mas insulin resistant ka sa umaga, pwede mo subukan yon. Pero tuloy tayo sa hack number 7 ng Glucose Goddess para maiwasan ang malalaking pagtaas ng blood sugar. Uminom ng kape pagkatapos kumain. Iwasan ang pag-inom ng kape nang walang laman ang tiyan. Kahit walang carbs ang kape, tumataas pa rin ng sobra ang blood sugar ko kapag umiinom ako ng black coffee sa umaga. Ang caffeine sa kape ay nagpapalabas ng stimulating hormones tulad ng adrenaline at maaring magtaas ng blood sugar.
Nakakatuwa na kapag nagkakape ako sa hapon o gabi, hindi tumataas ang blood sugar ko, kaya sang-ayon ako kay Jessie. Iwasan ang pag-inom ng kape nang walang laman ang tiyan, lalo na sa umaga. Narito na ang hack number 6 na epektibo at hindi alam ng marami. Kumain ng pagkain sa tamang ayos. Ayon sa pag-aral, ang pagkain sa wastong pagkakasunod-sunod ay maaring magpababa ng blood sugar spike ng hanggang 75%. Sa karanasan ko, sobra itong pinahahalagahan. Hindi ko pa naranasan na bumaba ng 75% ang blood sugar ko dahil lang sa pagbabago ng pagkakasunod ng pagkain. Napansin ko na mas gumaganda ng 20-30% ang pakiramdam ko kapag tama ang pagkakasunod ng pagkain ko. Kaya dapat mong gawin ito. Unahin ang gulay, sumunod ang protina at taba, at huling kainin ang starch at asukal. Halimbawa, kung kakain ka ng pasta na may isda, broccoli, avocado at cookies, unahin mo ang broccoli, saka ang avocado at isda, at sa huli ang pasta at cookie. Ngayon, hindi naman laging practical na gawin ito ng eksakto dahil kadalasan pinagsasama-sama ang lahat ng sangkap na ito sa isang pagkain. Pero kapag nasa isang restaurant ka, halimbawa, kadalasan ay binibigyan ka muna nila ng tinapay sa mesa bago nila ihain ang pangunahing pagkain. Ang tinapay na yon ay madalas dumaan sa matinding pagproseso, inaalis ang fiber at ang almirol ay agad na pupunta sa dugo. Kung ayaw mong tumaas ang blood sugar mo, huwag kainin ang tinapay na yon. Sa simula, kumuha ng gulay o salad na may konting olive oil at suka bilang pamalit. Ito ang pinakamagandang pampagana para maiwasan ang biglang taas ng blood sugar mula sa pangunahing pagkain. Ano man yon, puno ng fiber ang mga gulay at ang fiber na yon ay katulad ng fiber sa chia seeds na talagang gustong-gusto ko. Magiging mas mabagal at kaunti ang pagpasok ng glucose sa dugo mo. Ayon kay Glucose Goddess, mas sumasarap ang gulay kung lalagyan ng olive oil, suka o keso para hindi ka manghina o maubusan ng enerhiya ilang oras matapos kumain. At saka nga pala, ang taba sa olive oil, pati na rin ang suka, ay nagsisilbing karagdagang panangga para maprotektahan ka laban sa biglang pagtaas ng blood sugar. Pag-uusapan pa natin ang tungkol sa suka maya-maya. Tapusin na natin ang hack 6, sang-ayon din ako dito. Mahalaga talaga ang pagkakasunod-sunod ng pagkain kung may diabetes ka, pero ulitin ko, huwag mong masyadong bigyan ng malaking halaga ang hack na ito. Hindi palaging sapat ang pagkain sa tamang pagkakasunod-sunod. Mas mabuting pagsamahin ang hack na ito sa ibang hacks sa video, kaya punta na tayo sa hack number 5. Para mabawasan ang biglang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ng dahan-dahan at magpahinga sa pagitan ng pagkain para sa isang lihim na ehersisyo. Malaki ang maitutulong ng hack na ito, lalo na kapag kakain ka sa isang mamahaling restaurant at alam mo namang puno ng carbs ang kakainin mong menu. Kasama dyan ang maraming putahe, appetizer, main course o kahit 2 main course at dessert. Mas mabagal tumaas ang blood sugar kapag mabagal kang kumain at mahaba ang pahinga sa pagitan ng putahe. Pwede mong hilingin sa waiter na magbigay ng pahinga sa pagitan ng bawat putahe. Bilang taong umaasa sa insulin at nag-i-inject bago kumain, malaking tulong ang mabagal na pagkain at pagpapahinga. Dahil binibigyan ko ng oras ang insulin para umepekto at mas epektibo nitong nahahandle ang mga carbohydrates na kadalasan ay nagpapataas ng aking blood sugar. Para sa akin, epektibo ang hack na ito para sa mga diabetic na gumagamit ng insulin. Kailangan kong maging tapat. Sa tingin ko, hindi masyadong epektibo ang hack na ito para sa mga hindi umaasa sa insulin. Maliban na lang kung pagsasamahin mo ito sa isang lihim na ehersisyo, pwede mong gawin ang ehersisyong ito habang nakaupo at nasa ilalim ng mesa at nabanggit ni Jessie ang ehersisyong ito sa isa sa mga huli niyang panayam. Gumawa ako ng video tungkol sa Soleus push-up ilang linggo na ang nakalipas. Ganito ito gawin. Umupo sa mesa, tuwid ang tuhod sa 70 deg, itaas ang sakong ng mataas. Iangat mula sa sahig, hawakan ng 1 to 2 segundo, ibaba at ulitin. Laging nakadikit ang daliri ng paa sa sahig. Sang-ayon ako kay Jessie. Ang Soleus push-up ay isang napakalakas na ehersisyo para maiwasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain o kahit para pababain ang blood sugar kapag kailangan mo. Sinubukan ko ang 10 minutong ehersisyo at bumaba ang blood sugar ko mula 148 sa 139. Nang dinagdagan ko ang oras mula 10 hanggang 20 minuto, mas lalo pang bumaba ang blood sugar ko ng 23 milligrams kada deciliter.
At nang ginawa ko ang ehersisyong ito ng 30 minuto, bumaba ang blood sugar ko ng 38 milligrams kada deciliter. Maganda sa ehersisyong ito, pwede mo itong gawin kahit nasa restaurant ka sa ilalim ng mesa nang hindi napapansin. Punta tayo sa hack 4. Kumain ng matatamis na pagkain bilang dessert lang. Hindi ito bawal sa glucose goddess method. Hinihikayat ni Jessie ang lahat na kainin ang gusto basta sundin ang mga hack para maiwasan ang taas ng blood sugar. Inamin niyang mahilig siya sa matatamis, lalo na ang chocolate cake na paborito niya ayon sa panayam. Pero ang patakaran niya ay kainin ang cake o anumang matatamis, tulad ng buong prutas, bilang panghimagas. Pagkatapos ng balanseng pagkain na may fiber, protina at healthy fats bilang diabetic, gusto ko talaga ito. Ayoko kapag may taong walang diabetes na nagsasabing, hindi mo pwedeng kainin yan, may diabetes ka. Pwede kaming kumain ng kahit ano ngayon. Hindi ako pipili ng chocolate cake dahil ayoko ng processed food, pero gusto ko ng matatamis na prutas gaya ng mangga, pinya o saging. At mataas ang glycemic index ng mga ito, ibig sabihin kapag kinain mo sila, lalo na kung walang laman ang tiyan mo, mabilis nilang mapapataas ang asukal sa dugo mo. Pero kung kakainin mo sila pagkatapos ng balanseng pagkain at tatakpan mo ang mga carbohydrates gamit ang Greek yogurt, ilang mani, or chia seeds pudding na paborito ko talagang panghimagas, mapipigilan mong tumaas ng sobra ang asukal sa dugo. Talagang may epekto ito. Sige, dumako na tayo sa hack number 3 para maiwasan ang malalaking pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Uminom ng suka bago kumain ayon kay Jessie. Based sa pag-aral na ang pag-inom ng isang kutsarang suka na may tubig bago kumain ay may epekto. Kaya nitong bawasan ang pagtaas ng glucose ng 30% at insulin ng 20% mula sa pagkaing iyon. Gumagawa pa rin ng insulin ang katawan mo, samantalang ako ay type 1 diabetic na at hindi na gumagawa ng insulin. Ang dahilan kung bakit napakakapakipakinabang ng suka ay dahil naglalaman ito ng acetic acid na nagpapabagal kung gaano kabilis nabubuo ang pagkain bilang mga glucose molecule. Kaya hindi agad-agad napupunta ang mga glucose molecule sa ating dugo. Ayon kay Jessie, ang acetic acid ay nagsasabi sa mga kalamnan na sumipsip ng glucose mula sa dugo pagdating nito. Kaya malaki ang positibong epekto ng suka sa blood sugar levels. Hindi mo kailangang inumin ang suka mag-isa. Pwede mo itong ihalo sa salad dressing para makakuha ng fiber. Aprobado ko rin ang hack na ito. Sa karanasan ko, hindi naman nababawasan ng suka ng 30 ang glucose spike ko, pero nakita kong bumaba ito ng 10-15. Kapag pinagsama sa ibang hack, mas malakas ito. Ngayon, hack number 2, huwag magbilang ng calories. Hindi ako nagbibiro, ayaw talaga ni Jessie na i-base mo ang pagkain sa calories kasi hindi naman ito pinapakita kung ano ang laman ng pagkain. Hindi rin sinasabi ng calories kung ano ang pakiramdam natin pagkatapos kumain. Wala rin silang binanggit kung paano naaapektuhan ng pagkain ang pisikal at mental na kalusugan at glucose level. Medyo sang-ayon ako, tinitingnan ko calories pero hindi sila gaanong mahalaga sa akin. Pwedeng dalawang tao ay kumakain ng parehong calories araw-araw pero ang isa whole foods, ang isa fast food. Ang taong kumakain ng fast food ay mas madalas magkakaroon ng biglaang pagtaas ng blood sugar, mas magkakaroon ng cravings, maaring mas mapagod, hindi gaanong makatulog ng maayos, o kaya'y magkaroon pa ng mga issues sa mental health. Kung nagbabawas ng timbang, mainam pa ring magbilang ng calories kahit masustansya ang pagkain. Maging tapat tayo kapag may diabetes, kailangan nating magbilang ng carbs, kalkulahin ng insulin, at gawin pa ang marami pang bagay. Gusto mo ba talagang magbilang ng calories habang buhay? Sa lahat ng ito, lilipat na ako kay Glucose Goddess. Hack number 1. Napakalakas din talaga nito at pagkatapos nito ay magbabahagi rin ako ng sarili kong hack na sa tingin ko ay napakahalaga. Para sa may diabetes na gustong iwasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, ang unang hack ni Jessie ay kumilos pagkatapos kumain. Hindi mahalaga kung ano ang gawin mo, basta gumalaw ka. Pwede kang maglakad-lakad, maglinis ng apartment mo, maglaro kasama ang aso, pumunta sa gym, o gumawa ng ilang solos push-up. Si Jessie ang nagbibigay ng lahat ng mga suhestyong ito. Huwag ka lang hihiga agad sa sofa, kahit na nakakatukso ito pagkatapos ng masarap na kain kapag gumalaw ka na. Hindi mo hahayaang tumaas ang blood sugar mo dahil kukunin ng mga kalamnan mo ang asukal mula sa dugo mo. Kaya sobrang lakas talaga nito. Sang-ayon ako sa tip na ito. Epektibo ito para sa may diabetes, pero mas epektibo pa para sa insulin dependent at iyon ang bonus tip ko, pre-bolusing.
Ipapaliwanag ko ang ibig sabihin nito at paano gawin. Tingnan lang ang blood sugar line mo sa continuous glucose monitor at isipin itong parang lubid. Tuwing kakain ka at pumapasok ang mga carbohydrates sa dugo mo, hinahatak nila pataas ang lubid na ito kaya tumataas ang blood sugar mo. Ang insulin, pati na rin lahat ng ibang mga paraan na pinag-usapan natin ngayon, ang humihila pababa sa lubid na iyon. Kadalasan, nag-i-inject ng insulin ang mga tao at agad kumakain, kaya mas mabilis pumapasok ang carbs sa dugo kaysa sa insulin. Tumataas na ang blood sugar bago pa umepekto ang insulin kaya sobra na ito. At kung palagi itong nangyayari sa'yo, baka gusto mong mag-inject ng insulin 10 minuto bago ka kumain o kahit 20 minuto bago ka kumain. Ang eksaktong oras ay nakadepende talaga sa kung anong klase ng insulin ang ginagamit mo, anong klase ng pagkain ang kinakain mo, at kung ilan sa mga ibang tips sa video na ito ang ginagawa mo. Magkakaiba ang tamang oras para sa bawat tao, kaya mainam na kumonsulta sa healthcare professional at mag-eksperimento para mahanap ang bagay sa'yo. Tama yan kung naggagamot ka. Huwag magmadali at huwag gawin sabay-sabay ang mga tips na ito. Dahan-dahan lang para hindi biglang bumaba ng sobra ang blood sugar mo. Ngayon, habang ang doktor mo ang may pangunahing responsibilidad sa gamot mo, sa paggamot mo, mahalagang tandaan na karamihan sa mga doktor ay walang tunay na karanasan sa pamumuhay na may diabetes, hindi nila nararanasan ang sakit na ito. Kaya sa susunod, ipapakita ko ang 10 paraan para mapababa ang blood sugar na baka hindi alam ng doktor mo. 35 taon na akong may diabetes at dahil sa mga paraang ito, bumaba ang blood sugar ko mula 350 sa 110. And yung aking hemoglobin ay isa't-isa ay bumaba mula 133 hanggang 55. Ito ang naging resulta ng huli kong hemoglobin A1C, isa-C test matapos ang blood sugar hack number 10 na posibleng di nasabi ng doktor mo. Magaling ang mga doktor pero hindi sila nutrisyonista. Maaring hindi nila alam kung paano naaapektuhan ng pagkain ang blood sugar at insulin sensitivity mo. Kahit anong uri ng diabetes meron ka, type 1, type 2 pre-diabetes, o kahit malusog ka, meron tayong isang bagay na pare-pareho. Tuwing kumakain tayo ng carbs, tumataas ang ating blood sugar. Likas lang ito. Pero alam mo ba na hindi lahat ng carbs ay pare-pareho? Magkakaiba ang epekto ng good at bad carbs sa blood sugar. Halimbawa, parehong may 12 gramo ang maliit na serving ng raspberries at oranges. Pareho silang masustansya, pero isa sa dalawang ito ang mas maganda para sa iyong blood sugar. Alam mo ba kung alin? Oo, raspberries, pero sandali lang. Paano natin malalaman kung alin sa mga pagkain ang maganda at alin ang hindi maganda pagdating sa pagtaas ng blood sugar? Kailangan nating tingnan ang tinatawag na glycemic index. Sa ating halimbawa, ang karaniwang raspberry ay may glycemic index na 24, habang ang karaniwang orange ay may glycemic index o glycemic index na 35. Ang mga pagkaing mababa sa glycemic index scale tulad ng raspberry ay mas mabagal magpataas ng blood sugar kaysa sa mga mataas sa glycemic index scale. Kaya ang hack 10 ko ay piliin ang pagkaing mababa ang glycemic index kung pwede. Huwag mo akong intindihin ng mali, hindi ko sinasabi na masama ang orange at bawal kainin. Mas marami pang masamang pagkain kaysa orange. Ang punto ko lang ay, gumawa ng cheat sheet ng glycemic index ng madalas mong kainin at ilagay sa ref o isave sa telepono. Makakatulong ang cheat sheet na ito na pumili ka ng mas magandang carbohydrates na mababa ang glycemic index kapag nagmemeryenda o namimili sa grocery. Kung mahilig ka sa pagkaing mataas ang glycemic index tulad ng patatas, pasta o tinapay, huwag mag-alala. May ilang advanced na paraan para makakain ka pa rin ng mga iyon nang hindi agad tumataas ang blood sugar mo. Tatalakayin ko ang mga advanced na paraan mamaya, kaya manatili lang. Narito pa ang isang blood sugar hack na baka hindi nasabi ng doktor mo. Nakakatulong din ito para labanan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos mong kumain at bukod pa roon, nakakatulong din ito laban sa insulin resistance. Kung ipagpapatuloy mo ito, magiging mas sensitibo at epektibo ang katawan mo sa paggamit ng insulin. Kaya mas kaunti na lang insulin ang kailangan mo sa huli at epektibo ito para sa lahat ngayon. Malaking bahagi ang pagkain mo sa kung gaano ka magiging sensitibo sa insulin at muli pagdating sa insulin sensitivity, mayroong mga mabubuting pagkain at masasamang pagkain. Ihambing ang instant cereal sa homemade oatmeal na gawa sa whole grain oats at prutas. Kung kakainin mo ang isa sa mga pagkaing ito tuwing almusal bawat umaga sa loob ng ilang taon, malamang na ang instant cereal ay magdudulot sa iyo ng mas mataas na insulin resistance, habang ang homemade oatmeal ay malamang na magpapataas ng insulin sensitivity mo.
Di ang hack ng siyam ko ay piliin ng whole foods or minimally processed foods kapag kaya. Madaling paraan ito, bumili ng pagkain sa tindahan na parang nasa natural nitong anyo. Para sa pagkaing nakapack, basahin ang sangkap sa food label. Kung masyadong maraming sangkap, kabilang ang mga chemical at mga salitang hindi mo kilala, malamang na ultra-processed ang pagkaing iyon at iiwasan ko iyon. Isa pang makapangyarihang paraan para mapababa ang blood sugar. Malamang hindi alam ng iyong doktor kung paano tama magbilang ng carbs kahit nabanggit niya ito. Bantayan mo ang mga carbs na tumataas sa iyo o kahit sabihin pa nila kung ilang carbs ang dapat mong kainin sa isang araw, pero tinuruan ka ba talaga nila kung paano tamaang magbilang ng carbs? Malamang hindi at nakakahiya iyon dahil ang tumpak na bilang ng carbs ay nagpapadali sa control ng blood sugar, lalo na para sa insulin-dependent na diabetic. Ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ito gamit ang food label sa lata ng garbanzos. Makikita mo na ang isang serving ng garbanzos ay may 16 na grams na carbohydrates pero hindi pa dyan natatapos ang bilang ng carbs. May 5 grams ng fiber ang isang serving ng garbanzos na ito. Ang fiber ay carbohydrate na hindi natutunaw ng katawan kaya hindi nito naaapektuhan ang blood sugar level mo. Kaya ibabawas ko ang 5 grams ng fiber sa total carbohydrates. Ito ay magdadala sa atin sa 11 grams ng net carbohydrates kada serving na siyang talagang mahalaga para sa atin. Ngayon, makikita mo na ang serving size na nakalagay sa food label ay 130 grams na katumbas ng halos kalahating tasa. Kaya ang susunod na dapat nating isipin ay, talagang kakainin ba natin ang kalahating tasa ng chickpea na ito? O baka naman isang buong tasa ang kakainin natin? Kung isang buong tasa ang kakainin natin, i-multiply ang 11 net carbs sa 2 para maging 2 net carbs. Kita mo, hindi ganun kasimple magbilang ng carbs. Minsan kailangan talagang magkwenta. Paano kung walang food label ang pagkain mo? Ano ang dapat mong gawin? May magandang tool na gusto kong gamitin, ang website na myfitness.pal. Ang site na ito ay may malaking database ng pagkain. Ilalagay ko ang link nito sa ibaba para sa'yo. Huwag mo akong maintindihan ng mali, hindi ko sinasabi na. Hindi totoo na low carb lang ang paraan para makontrol ang blood sugar. Epektibo para sa marami ang low-carb diet pero hindi lang ito ang paraan para makontrol ang diabetes. Maraming paraan para mapanatiling mababa ang blood sugar kahit kumakain ng carbs. Kaya narito ang blood sugar hack number 7. Hindi ito nabanggit sa akin ng doktor ko pero sobrang nakatulong ito sa akin para mapanatili ang blood sugar ko sa tamang antas. Dagdag pa rito. Para magawa mo ang hack na ito, kailangan mong hatiin ang araw mo sa 2 oras, isa kung kailan ka kakain at isa kung kailan hindi ka kakain. Pwedeng 12, 18, o 24 na oras ang fasting window mo tulad ng ginagawa ko. Kumakain ako ng hapunan sa alas 6 ng gabi. Hindi ako kumakain hanggang hapunan kinabukasan, mga alas 6 ng gabi. Kaya ang hack na para pito ay time-restricted eating or intermittent fasting. Hindi ko ito ginagawa araw-araw at hindi ko sinasabing kailangan mo rin. Pero gusto kong ibahagi ang 3 dahilan kung bakit ko ito ginagawa at epektibo ito para sa akin. Una, napansin kong nakakatulong ang pagfa-fasting sa insulin sensitivity ko. Pangalawa, kapag hindi ako kumakain. Hindi tumataas blood sugar ko kaya madali ko itong mapanatili sa tamang antas ng walang abala, mas maraming oras. At pangatlo, dahil ako ay insulin-dependent na type 1 diabetic, kailangan kong magturok ng basal insulin araw-araw. Sa teorya, kung tama ang dose ng basal insulin ko, dapat tuwid ang blood sugar ko sa 24 na oras ng pag-aayuno at kung hindi, may problema. Mukhang kailangan kong baguhin ang basal insulin ko ngayon. Kung hindi mo pa nasusubukan ang intermittent fasting at gusto mong subukan ito, mangyaring magsaliksik ka muna at kumonsulta sa isang professional sa kalusugan bago ka magsimula. Huwag ka munang magmadali dahil lang sinabi kong ginagawa ko ito. Ngayon, punta tayo sa isa pang blood sugar hack na baka di sinabi ng doktor mo. Ang mga carbs na napag-usapan na natin ang kadalasang nabibigyan ng pansin. Pero may isa pang bahagi ng pagkain mo na malaki rin ang epekto sa blood sugar levels mo at yun ay ang protina. Makikita mo ang protina sa mga bagay tulad ng karne o mga munggo at ito ay mahalagang nutrisyon para sa pagpapatibay ng kalamnan at pangkalahatang kalusugan. Pero alam mo ba na ang protina ay nakakataas din ng blood sugar? Totoo talaga ito at nagdadagdag pa ito ng isa pang antas ng komplikasyon sa buong laro ng pagkontrol ng blood sugar. Gaya ng nakikita mo sa graphic na ito, hindi agad nagpapataas ng glucose ang mga protina. Tumataas lang talaga ang blood sugar mo ilang oras matapos mo silang kainin. Kahit ganon, ang hack 6 ko ay magdagdag ng protina sa plato dahil mabagal nitong inilalabas ang glucose.
Nakakatulong ito pigilan ang biglang pagtaas ng blood sugar mula sa pagkaing maraming carbohydrates. Ang pagdagdag ng protina ay nagbabalanse ng pagkain at blood sugar. Ngayon, balik tayo sa food label ng chickpea. Maganda ito dahil may 5G protina bawat serving. Mag-ingat ka dahil may mabuti at hindi magandang protina tulad ng carbohydrates. Mas gusto ko talaga ang lean na protina, kaya mga bagay tulad ng beans, lentil, chicken breast o yung klase ng protina na makikita natin sa itlog, seafood at isda. Ngayon, matapos sabihin ang lahat ng ito, kailangan nating maging maingat sa delayed na pagtaas ng blood sugar na dulot ng protina, lalo na kung ikaw ay insulin-dependent na diabetic, baka gusto mong isaalang-alang iyon. Napag-usapan na natin ang carbs at protina pero gusto ko ring banggitin ang fats. Kaunti lang ang epekto ng fats sa blood sugar. Huwag laktawan ito dahil mahalaga rin ang papel nila sa blood sugar control. Makikita sa graphic na ang fats ay hindi agad nagiging glucose at hindi nagpapataas ng blood sugar gaya ng carbs. Dahan-dahan at tuloy-tuloy ang enerhiya mula rito. Ang katatagang ito ay maaring magbago sa pagpapanatiling consistent ng blood sugar. Ang fats ay parang traffic enforcer ng digestive system. May carbs, protina, at fats ka sa plato. Ang fats ang nagsasabi, carbs, teka lang. Masyado kang mabilis at pinapabagal nila ang pagtaas ng blood sugar spike. Ang blood sugar hack number 5 na baka hindi alam ng doktor mo ay ang pagdagdag ng tamang healthy fats sa plato mo para mas stable ang blood sugar mo. Karaniwan, kumakain ako ng mga taba na hindi masyadong naproseso. Mga pagkain tulad ng avocado, mani, salmon, Greek yogurt at extra virgin olive oil. Pero sinusubukan kong panatilihin sa tamang dami lang ang mga healthy fats at hindi sobra-sobra. Ang dahilan ay napansin ko na kapag sobra ang taba na kinakain ko, hindi ganon kaganda ang insulin sensitivity ko. At kapag kumain ako ng pagkain na mataas sa carbs at mataas din sa taba sa parehong oras, at ang pangunahing halimbawa nito ay pizza, mataas pa rin ang blood sugar ko ilang oras matapos kumain at matagal bago bumaba. Halos imposibleng makontrol ito sa kahit anong type 2 o pre-diabetic na katawan. Bilang insulin-dependent diabetic, mahirap para sa akin ang tamang timing ng insulin kahit kaya kong mag-inject mag-isa. Iniiwasan ko ang mga heavily processed trans fats gaya ng sa pritong pagkain, pati na rin ang sobrang deli meats at keso na mataas sa saturated fat. Ayoko rin sa negatibong epekto ng mga ito sa insulin sensitivity ko. May isa pa tayong blood sugar hack na baka hindi alam ng doktor mo at kailangan nating pag-usapan ang isa pang bahagi ng pagkain mo. Ang fiber, tulad ng taba, ay halos walang epekto sa blood sugar kapag mag-isa, pero mahalaga ito sa control ng blood sugar. Hindi lang ito dahil ang fiber ay carbohydrate na hindi natutunaw ng katawan. Hindi nito pinapataas ang blood sugar, pero nakabubusog ang pagkaing mayaman sa soluble fiber. Dagdag pa, kikilos din sila bilang tasa na nagpapabagal sa digestive system at pagtaas ng blood sugar mula sa carbohydrates. Kaya ang ika-4 na hack ay dagdagan ang fiber sa pagkain. Ngayon, tingnan ulit natin ang food label ng garbanzos. Mas maganda na ito ngayon. May 5G fiber kada serving ito pero may mas mataas pang fiber sa ibang pagkain. Tingnan mo ang mga madahong gulay tulad ng spinach, kale at regula. Alam mo na, paborito kong source ng fiber ang chia seed pudding na gawa sa chia seeds, plant-based gatas, cacao powder, at ilang sariwa, low glycemic index na prutas gaya ng berries. Ito lang ang dessert na kaya kong kainin buong araw nang di naapektuhan ang blood sugar ko. Tiyak di alam ng doktor mo yan. Ngayon, kung masyadong healthy para sa iyo ang mga tips natin hanggang ngayon, papatindihin pa natin ng kaunti. Narito ang ilang tips kung paano kainin ang bad carbs na mataas ang glycemic index gaya ng tinapay, pasta at patatas. May paraan para gawin ito, simulan natin sa tinapay. May isang pag-aral na ginawa na nagpapatunay na maaari mong bawasan ang pagtaas ng blood sugar mula sa puting tinapay sa pamamagitan ng pag-freeze at pag-toast nito. Ang pag-toast ng tinapay ay nakabawas ng 25% sa pagtaas ng blood sugar matapos kumain sa malulusog na tao. Ang pag-freeze at defrost ay nagbawas ng 31%, habang pag-freeze na sinundan ng pag-toast ay nagbawas ng 39% sa blood sugar matapos kumain. Sinubukan ko ito at mukhang gumagana. Mas kaunti ang pagtaas ng blood sugar ko kapag ini-freeze at tinitoast ko muna ang tinapay bago kainin, kaya approve sa akin ito. May isa pang napatunayang paraan para sa pasta, patatas o kanin na mataas ang glycemic index. Dapat laging al dente ang luto ng mga pagkain ito. Palamigin muna bago ilagay sa ref.
Napakahalaga ng hakbang na ito dahil ang proseso ng pagpapalamig ay magbubuo ng resistant starch na parang fiber at nagpapabagal sa pagtunaw ng carbs. Sinubukan ko rin ito at mukhang gumagana talaga ito ng maayos. Kahit pinainit ko ulit ang pasta at patatas, napansin ko pa rin ang pagbabago ng blood sugar ko pagkatapos kumain. Isang mabilis na reality check. Sinasabi ko ba na ngayon na alam mo na ang hack na ito, dapat ka nang magsimulang kumain ng puting tinapay, puting kanin at mga ganitong bagay? Hindi talaga. Tuwing pipili ako ng mga pagkain ito, palagi kong pinipili ang whole grain na version ng tinapay, pasta o kanin. Alam ko mas mataas ang fiber nito at mas okay sa blood sugar kahit mag-isa lang. Sa totoo lang, kung masyado ka ng komportable at iniisip mo ng kainin ang mga pagkaing mataas ang glycemic index, siguradong hindi ka magiging komportable sa susunod na tip na ito. Baka sinabi ng doktor mo na kailangan mong mag-ehersisyo, pero ipinaliwanag ba nila kung anong klase at bakit? Mahalaga ang ehersisyo dahil kailangan ng kalamnan ng enerhiya kapag nagwo-workout at mabilis itong nauubos kaya humihingi pa sila ng mas marami. Kasunod nito, kukuha ng glucose ang katawan mo sa dugo kaya bababa ang blood sugar mo. Ang pinakamabilis na paraan para bumaba ang blood glucose ay gamitin ang mas maraming kalamnan. Ang pagtakbo, paglangoy o paglalakad ay maganda rito at siguradong walang gamot na kasing bilis magpababa ng blood sugar gaya ng buong katawan na ehersisyo. Malaki ang epekto ng ehersisyo dahil pinapabuti nito ang insulin sensitivity kaya mas nagiging epektibo ang paggamit ng insulin ng katawan mo sa paglipas ng panahon. Walang pinagkaiba kung ang insulin ay galing sa lapay mo o ini-inject. Hindi gumagana para sa akin ang sobrang intense na ehersisyo gaya ng sprint o pagbubuhat ng mabibigat na weights. Tuwing ginagawa ko ito, naglalabas ang katawan ko ng stress hormones gaya ng adrenaline at glucose mula sa atay kaya tumataas ang blood sugar ko. At malamang hindi yan ang gusto ng karamihan sa inyo kaya mag-ingat lang sa mga iyon. Isa pa sa mga bagay na kailangan kong bantayan kapag nag-ehersisyo ako ay ang hindi bumaba ng sobra ang blood sugar ko. At maaring mangyari ito kapag may aktibong insulin pa ako sa katawan habang nag-eehersisyo na itinurok ko kanina. Kapag kinokontrata ko ang mga kalamnan ko, mas mabilis na pupunta sa dugo ang insulin at pwedeng magdulot ng hypoglycemia. Kaya iniiwasan kong mag-ehersisyo ilang oras matapos mag-inject ng pre-meal insulin. Sinuspinde ko rin ang basal insulin sa pump ko isang oras bago mag-ehersisyo. Mainam magdala ng glucose tablets tuwing mag-ehersisyo lalo na kung insulin-dependent diabetic ka. Sa akin, kailangan talaga ito. Punta tayo sa isa pang blood sugar hack na baka hindi alam ng doktor mo na parang kabaligtaran ng intermittent fasting. Binibigyan kita ng mga pagpipilian dahil alam kong iba tayo. Pinapapili rin kita kung alin ang gusto mong subukan. Kung ayaw mong subukan ang mga ito, okay lang. Blood sugar hack number 2, kumain ng mas maliit na bahagi. Huwag mo akong intindihin ng mali, hindi ko sinasabi iyan dahil kailangan mong magbawas ng timbang. Ang punto ko lang, mas malaki ang pagkain, mas malaki rin. Mga pagkakamaling posibleng magawa sa pagtantiya ng carbs. Kung insulin-dependent diabetic katulad ko, ang dami ng insulin mo ay nakadepende sa bilang ng carbs. Kapag kumain ka ng malaking pagkain at nagkamali ka ng malaki sa pagkalkula ng carbs, maaring tumaas din ng malaki ang iyong blood sugar. And syempre, ang mas maliliit na bahagi ng pagkain ay maaring makatulong na maresolba ang bahagi ng problema. May isa pang blood sugar hack na di sinabi ng doktor ko na sobrang nakakatulong lalo na kung pabago-bago ang blood sugar mo o nalilito ka na. Kasi, ang pagtama sa bilang ng carbs at tamang pagkalkula ng insulin dose para sa kahit anong pagkain ay isang napakakomplikadong gawain. Hindi ko sinisisi ang iba kung hindi nila ito natatama lagi. Ako rin hindi palagi tama pero may paraan para magawa ng tama. And isang magandang pagkakataon para matutunan kung ano ang epekto ng iba't ibang pagkain sa iyong blood sugar ay ang pagkain ng mga simpleng pagkain na binubuo lang ng isa o dalawang bagay. Halimbawa, kunin natin ang mansanas. Kung kakain ka ng mansanas bilang isang hindi diabetic, malamang na ganito ang itsura ng iyong blood sugar graph. Tataas ito ng mga isang oras at pagkatapos ay bababa ulit. Kung isa kang insulin-dependent na diabetic tulad ko, kailangan mong mag-inject ng insulin sa bawat pagkain at sa ganitong kaso, ang pagkain ng mga simpleng pagkain tulad ng mansanas ay makakatulong sa iyo ng malaki. Para malaman kung ano ang tamang dose ng insulin para sa isang mansanas na iyon at kung ano ang tamang oras ng pag-inject ng insulin para sa mansanas na iyon. Kumuha ako ng isang unit ng insulin 15 minuto bago kumain ng mansanas at maayos itong gumagana sa akin.
Pantay ang blood sugar ko kapag ganito, pero iba-iba tayo kaya kailangan mong malaman ang bagay para sa'yo. Pag nakuha mo na ang tamang dose at oras ng insulin para sa simpleng pagkain, pwede ka nang mag-umpisa sa mas komplikadong pagkain. At mas magiging kampante ka sa pagtukoy ng tamang dose ng insulin. Kaya naman, ang susi para talagang makontrol ang blood sugar mo ay ang pagkain ng mas simple na mga pagkain. At ang pagtatala sa isang journal para matutunan ang tungkol sa iyong katawan, isinusulat kung ano ang kinakain mo, kung gaano karaming gamot ang iniinom mo at kailan, at isinusulat ang anumang uri ng pisikal na aktibidad. Maraming app na tumutulong ngayon pero mas gusto ko pa rin ang ballpen at papel. Marami sa inyo ang nag-book na ng coaching session sa akin dati at palagi tayong nagkakaroon ng mas produktibong usapan. Kapag may dala kayong journal o tala, mas madali nating maintindihan ang blood sugar ninyo, mga lalaki at babae. Sobrang excited ako dahil kasalukuyan akong gumagawa ng isang eksklusibong coaching program na tutulong sa inyo na mamuhay ng buo kahit may diabetes habang nakakamit ang perpektong blood sugar at mas mababang hemoglobin A1C. Ang programang ito ay tinatawag na Blood Sugar Academy at kung gusto mong malaman pa, i-click mo lang ang link sa ibaba at magparehistro ng iyong interes. Sisiguraduhin kong ibabahagi ko pa ang karagdagang impormasyon sa iyo kapag nailunsad na ang programa. Kung gusto mong makipag-ugnayan agad, pinakamaganda sa aking Patreon site dahil doon mo ako direktang mami-message at lagi akong sumasagot. Sa pagsali sa Patreon ko, makakakuha ka ng access sa 40 bonus na nilalaman at masuportahan mo ang channel ko. Limitado ang pwesto sa Patreon group para masiguro kung may sapat akong oras makipag-ugnayan sa inyo. Kaya sige na at sumali ka habang maaari pa, habang may mga bakanting pwesto pa tayo ngayon. Marami tayong napag-usapan ngayon tungkol sa iba't ibang estratehiya at paraan para sa blood sugar, pero hindi pa natin talaga napag-usapan ang mga paborito kong pagkain na maganda para sa blood sugar. Kung gusto mong malaman ang top 25 kong paboritong superfoods para sa diabetes, i-click at panoorin mo ang video na ito. Magkikita tayo doon.